Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boo. Today may bago tayong i-review na gamit sa gitara. Ito yung Headrush Flex Prime. Bago tayo magsimula, gaya ng ibang videos natin previously, wala pa rin tayong quiet room. So baka marinig yung mga ingay sa paligid, lalo na't maulan ngayon. And ayun, bali itong Flex Prime, binili ko siya last week sa Guitar Pusher. And may kasama ako doon nung bumili ako. Shoutout nga pala kay E.G. Fernandez. E.G. yan, pero I.J. yung spelling. Check nyo yung videos niya sa YouTube. Marami kayong matututunan sa worship rig. Pero kahit outside church, marami matututunan sa kanya. So, check nyo yung videos niya. Napakaganda ng mga videos niya. Ayun, bali itong Headrush Flex Prime. Ito yung isa sa latest models nila ng Headrush. And dati naka Headrush MX5 na ako actually. So, nag-expect ako ng malaking improvement dito sa Flex Prime. Pero sa totoo lang, nung inuwi ko na siya, medyo na-disappoint ako. Akala ko, sabi ko, ba't ganito? Parang, Headrush MX5 pa rin. Tapos, konti lang yung features na nadagdag. And may mga weaknesses pa rin siya na naiwan. So, ayun. Pero ginamit ko araw-araw hanggang sa nakita ko yung, nakita ko yung mga features niya na sobrang ganda pala talaga ng mga additional features niya ngayon. And alam ko may mga updates pa na parating, magi-improve pa siya sa mga coming updates. And ayun, pero may mga naiwan pa rin siyang weaknesses, sabi ko nga. Pero tatakal natin 'yon sa video na to. And sana makatulong kung interested kayo sa gear na to. Ayun, simulan na natin. Ito, simulan natin sa kanyang mga features. Ito yung Headrush Flex Prime. And unang feature na ipapakita ko ay yung 4-inch touchscreen na available na rin sa Headrush MX5. And gaya sa MX5, very responsive pa din. Hindi pa rin mahirap mag-tweak ng effects. Kasi gaya niyan, kunwari edit mo yung tremolo, pwede rin naman bukod sa touch, pwede rin itong knobs ang ipang-edit mo. Ayan o. So, ayun. Nasa sayo na lang kung saan ka mas madadalian. And, ayun. Pangalawa ay yung kanyang MIDI capabilities. Gaya nito, kinokontrol natin siya gamit ang M-Vave Chocolate Plus. Nakakapag on-off tayo ng stumps. Ayan. Delay, EQ, chorus. Ayan, iba-iba. Pero, ayun. Bukod sa stump switching, marami pang pwedeng gawin yung MIDI niya. May MIDI clock din siya kung gusto mong automatic nag-change ng BPM, kung yung banda nyo naka BPM or naka metronome. Kung may MIDI kayo, pwede nyo gawin yun. Automatic na mag-change ng BPM yung effects mo. And pwede rin pang adjust ng parameters and marami pa. Nasa manual yung kanyang MIDI CC list. And pangatlo ay yung powerful DSP system niya. Multi-core DSP system. Dahil dyan, gapless yung preset switching mo. So, pag nagpalit ka ng preset, pwedeng may tail pa rin yung reverb and delay tapos hindi nakakat yung signal. Hindi nagkakat yung tunog ng gitara mo. So, very useful yun. Lalo na kung mahilig kayo, kung marami kang preset. Do ako, nasa isang preset lang ako madalas Tapos, stump switching lang. And dahil din sa powerful DSP niya, ang dami niya, napuno ko na nga Pero hindi ko pa nararanasang maubusan ng DSP. Pag tinignan mo yung DSP ko, 36% pero puno ko na yung signal path niya. Hindi ko alam paano ubusin yan. Siguro puro delay and reverb. Tapos, marami pa siyang iba't ibang klaseng signal chain. Pwede mong may mga nakaparallel. Kung gusto mo mag-pan left and right or maghiwalay ng mga effects, marami kang option. Pero usually ako, nandito lang ako sa serial. Lalo na pag live. Kasi usually naman sa live, mono lang mga sound tech sa gig, mono unless sariling gig mo, di ba? And sa church namin, mono lang ang setup Pero sa recording, very useful yung mga iba't ibang klaseng signal path. Next na feature ay yung kanyang
onboard wifi. Ang kulit, no? May wifi siya. Pero nung una sabi ko ano yata yun na gimmick lang. Pero ano eh, sa totoo lang ang ganda eh. Ayan. Ayan oh, may wifi oh. Tapos dahil dyan, makaka-access ka ng Headrush Cloud. Kung saan ma-access mo yung mga gawang preset ng mga, ayan, may mga featured na mga kilalang gitarista. Ito si Michael Westbrook, ano yan, point guard ng ano yan, Sacramento Kings. What? Joke lang. Ayan oh. Tapos ma-access mo yung mga amp clones nila and presets dyan sa device. So ako, sana pwede rin siyang i-access sa ano no, sa PC para mas madali. Kasi pag kunwari magse-search ka, ayan. Search ka ng kunwari Marshall, ita-type mo pa dito. Medyo mahirap eh, di ba? So, pero ano, astig, di ba, na pwede mong i-access sa device mismo. Parang first time yata yung nakakita ako ng ganyan. Tapos ayan, pwede ka na ring mag-upload ng sarili mo. Ayan, gaya niyan. Nag-upload na ako ng dalawa, isang amp clone, isang preset. May mga nag-download na konti, oh. Tapos yung profile mo pwede mo ring i-edit. Teka lang, loading eh. Ayan oh. Ayan oh, ayan ako oh. 'Di ba? Pwede mo siyang pwede ka pa mag-promote ng sarili mong banda o artist. 'Di ba? Ayan. Kulit eh. And next, yung sa Wi-Fi na rin, dahil nandito na tayo sa Wi-Fi, kung ano pang pwedeng gawin sa Wi-Fi, yung PC editing niya ay hindi siya software. Wala kang kailangang i-download na software. Via Wi-Fi, mag-o-open ka lang ng browser. Ayan, ayan yung browser natin. Tapos, nakalagay naman sa settings kung ano yung ilalagay mo dito sa URL. Tapos, ayan, ma-access mo na siya. So, kahit sa phone, ma-access mo. Ayan. Pwede ka mag-edit ng presets dyan. And responsive talaga dito. Ayan, gaya nyan. Palitan natin sa PC. Nagpalit din siya dito. Diba? Balik natin. Ayun. So, ayos. Hindi mo na kailangan mag-download ng software. Next feature ay yung compatible with all presets, setlists, and clones created on Headrush Prime and Core. Ibig sabihin, yung mga preset na ginawa mo dito, compatible din siya sa Headrush Prime and Headrush Core. Tsaka yung vice versa, yung mga ginawang preset doon, pwede mo ring i-export dito. Ayun, ibig sabihin doon, yung laman nito, same na same lang ng laman ng mga higher models. Unlike sa ibang brand, di ba? One example lang, yung sa Line 6. Iba yung Helix floor sa HX Stamp, di ba? So, nagtipid ka. Kung bumili ka HX Stamp, nagtipid ka. Mas limited din yung features mo. Dito sa Headrush, generous sila. Nagtipid ka, nag-flex prime ka lang. Pero same pa rin yung laman. Ang naiba lang yung number of foot switches, tsaka yung size ng expression pedal. Pero, ayun, kung may MIDI ka nga, halos naka-ano ka na rin, naka-prime ka na rin, or naka-Headrush Core ka na rin. Ang wala lang siguro dito, siguro ang pinaka wala lang dito compared to sa higher models ay yung mic input. Kasi may mic effects or may vocal effects yung Headrush, Core, and Prime. And next ay yung practice tool. Ang kulit nito, mga guy. Dito, ayan o, practice tool. Access mo lang siya sa settings. Pwede kang maglagay ng sarili mo. Gaya ako, naglagay ako ng sarili ko. Ayan, suntok sa buwan. Tapos, ma-access mo rin yung iba pa. Ito, gaya nito. May nakalagay na dito. Sa Dropbox, pwede ka rin mag-access kung may naglagay sa Dropbox. Pero ito, try natin to. I-load natin tong James Edward something. Pag pinlay mo siya, ayan, pwede ka na mag-practice sabayan mo siya ng tugtog. And ang taas ng quality, ang ganda talaga.
Ewan ko kung nadidinig sa mic ngayon. Pero, ayun. Nagpe-play siya eh. Tapos, try natin i-load yung sariling gawa natin. Ito, yung isang instrumental namin ng banda ko. Tapos, pwede mong palitan yung tempo, yung pitch. Try natin palitan yung pitch. Tamo. Ayan, no? Pwede mong ibahin yung key, yung tempo. Pwede mong i-loop sa isang part. And pwede mong syempre i-adjust yung volume. Kung magpe-play ka rin ng live gig gamit ang backing track, pwedeng nandito na rin yung backing track mo. Hindi mo na kailangan ng laptop or iPad. iPad, hindi mo na rin kailangan, di ba? And next ay yung effects loop niya ay stereo effects loop. Though ang nilagay ko sa effects loop ngayon ay yung eto. Kailangan ko mag-upgrade ng reverb. Okay naman to pero may mga weaknesses siya. Tsaka mono kasi siya. Pero pag stereo yung effects, yung external pedal mo, pwede mong ikabit dito as stereo pedal. Tapos stereo din siya tutunog. So, ayun, malaking plus yan. Maraming mahilig mag-stereo eh. Tapos next ay yung Bluetooth audio connectivity. Ayan, pwede ka mag-connect dito via Bluetooth. Tapos play ka rin ng any music na pwede mo sabayan. Next ay yung kanyang sample rate ay up to 96 kHz. So 24-bit 96 kHz. Yung iba nga up to 44 kHz lang, 'di ba? And 48 lang okay na eh para sa akin. Pero ito up to 96. So studio grade na 'yan, napakaganda. Sobrang linaw ng recording 'yan. And ayun. Yun yung mga features na andito na nag-stand out sa akin. Hindi lang yun, marami pa syempre. And pwede nyo tignan na lang online and sa ibang review. Pero ako yun yung mga talagang nag-stand out sa akin. Na sabi ko, ang ganda pala talaga nung upgrade ng Flex Prime compared sa MX5. Worth it naman yung gastos kung mag-upgrade ka to Flex Prime. Tapos, ayun. Ngayon, punta na tayo sa kanyang cons or weaknesses na napansin ko. Dalawa lang naman to actually. Nasabi ko na yung isa kanina, yung una, yung no access to head crash via PC. Bale, dito lang sa device mo siya ma-access. Sana sa next update, ma-access na rin siya sa PC. Pero, ayun, minimal lang naman yon. At yung pangalawa ay yung some effect models weirdly affect main guitar signal. Para sa akin, weird. Kasi, may mga effect model siya na pag in-on mo yung effects, biglang humihina yung gitara or lumalakas or dadagdagan yung bass. Ito, iparinig ko sa inyo. Ito, papakita ko sa inyo yung kanyang mga... Ito, papakita ko sa inyo yung sinasabi kong issues sa kanyang effect models. Like, ito, unahin na natin to. Kasi ito, maganda naman yung mga delay niya. Okay naman para sa isang multi-effect processor, 'di ba? Madaming type ng delays, pero ito favorite ko kasi to. Kasi parang may chorus siya. Ang problema, ito siya. Ito yung guitar signal. On natin. Lumalakas pag ino-on. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kahit anong tweak ko dito sa mix niya, yun talaga siya eh. Tapos ito rin, lumalakas din siya. Yung iba naman hindi. Like, ito. Sakto lang naman siya. So, ayun nga, dahil favorite ko yung delay repeats nito, ang ganda kasi. Medyo nakakainis siya kasi
May mga times na kailangan kong i-off eh. Though usually, ano talaga, always on naman yung delay ko. Diba? Pero, ayun eh. Pag kailangan mo i-off, humihina. So, sana ma-optimize nila yan next update. Ganon din sa iba, yung modulation. Mostly naman modulation and delay lang. Yung iba, reverb and drive models, maganda naman. Wala namang problema. Pero itong modulation, try natin sa chorus. Ito, humihina rin pag ito ang inon mo. May workaround naman, hihinaan mo yung mix. Pero may konting hina pa din eh. Ramdam na ramdam, so parang ito hindi na siya usable sa akin. Pag ito naman, lalakas naman yung guitar signal. Ayan, lakas, diba? Pwede mo naman siyang hinaan dito. Pero yun, di ba? Parang para sa akin, yung 50% ang dapat pinaka-balanced eh. Arte, no? Pero yun, may mga workaround naman, pero sana ma-optimize nila sa next update. So, ayun lang naman yung dalawang cons para sa akin, sa opinion ko lang. And ngayon, paparinig ko na lang din yung ibang mga presets na ginawa ko para lang may sound sample tayo. At bale, ito yung main preset ko. Usually sa analog drive ako nag-distortion or overdrive, pero ano talaga may noise talaga pag digital to pagka kinonect mo yung analog sa digital. Normal yun eh. So ngayon parang iniisip kong dito na lang din ako mag-drive kasi maganda naman yung mga distortion and drive niya. For example, ito. Fuzz pala tong nilagay ko. Tapos, ito yung overdrive niya. Pitch shifter. Tapos meron akong high mix na digital delay. Top tempo ko lang. Ayan, tapos may always on ako na FX loop. Ang maganda pala dito sa Flex Prime compared sa MX5. Yung FX loop niya pag in-on mo, same lang yung tone, di gaya sa MX5 lumalabo yung guitar signal, di ko maintindihan kung bakit. Tsaka sa ibang guitar effects din ganun eh. Pag naka-on yung FX loop, humihina or lumalabo yung guitar signal. Dito same lang. And may nakakonect tayo na Mvave Universe sa ating FX loop. Ito yung tunog niya. Ayun, so maganda yung tanggap ng Flex Prime sa external pedals. Maski nung nag-connect ako ng analog drive sa input, maganda pa rin yung response niya. Yun lang talaga, may added noise talaga pag analog to digital. So ayun, parang medyo naiirita na yung tenga ko sa noise ngayon, di gaya dati. Medyo iniisip kong dito na lang din ako mag-drive, pero ifa-finalize ko pa yan. Ayun, na-share ko lang naman. At ito pa yung iba nating preset. Ito, Fender Super Reverb naman na amp sim. Naka-on pala yung ating Mvave.
Ito, Suntok sa Buwan para sa ating isang kanta. Balik tayo sa matchless. Pero may synth. Ano lang, pakulo. Tapos ito ika-10 may pitch delay. Top tempo ko lang ulit. Ayaw sumunod ah. Tapos, ano pa ba? There's a way. Ito, may, ano siya, may whammy. Medyo mahirap lang. Gagamitin ko ay kamay. Pero maganda yung whammy actually. Parang sa MX-5 din, maganda rin. Tapos, ito. Last Marshall type naman na amp sim. Try natin. Ayun. So, ayun yung sound samples niya. Madami pa siyang tunog na kayang gawin. Napakadaming preset niyan. And pwede ka pa mag-add hanggat may storage yung Flex Prime mo. And ayun yung Flex Prime. Marerecommend ko ba siya? Kung para sa presyo niyang 29,000, sulit ba siya? Para sa akin, oo. Sulit naman. Yun lang. Yun lang talaga, para sa 29,000 siguro, para sa akin, ano na yun eh. Medyo gumastos ka na talaga nun. So, sana yung mga konting issues ay maayos pa sa next update. Maganda naman sa Headrush, meron silang community forum na pwede kang sabi ng mga request mo or wishlist mo sa next update. So, nilagay ko na yun sa wishlist ko sa sa community. Sana mapakinggan ng Headrush and ayun, sana maayos yung konting issues lang naman. Marerecommend ko pa rin. Headrush Flex Prime. Maraming salamat sa panonood. Like, share, subscribe. Biyahe ni Boo. And abangan pa ibang videos dyan. See you. Bye guys.